son. Hella bad. Wag mong i-skip, wag mong i-skip, wag mong i-skip ang agog mong i-skip. Pwedeng mag-isip, nang mag-isip, basta wag i-skip ang agog mong isip. Pwede wag mong i-skip, wag mong i-skip, wag mong i-skip ang agog mong isip. Pwedeng mag-isip, nang mag-isip, basta wag i-skip ang agog mong isip. Gusto kong magpasalamat. Thanks, 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 thank you, thanks, 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 thank you, thanks, 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 thank you, thanks, 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 thank you, thanks. Huwag mong i-skip ang huwag mong i-skip. Gusto kong magpasalamat. Nagkataon po na may tumulong po sa akin. At ang tumulong po rito sa pagkakalabas sa akin, dalawang tao po yan. Ito pa, pangalanan ko itong dalawang taong nagpiyansa sa akin. Si Attorney Aboy Paraiso at si Inay Mary Ann Victor, si Inay Mary Ann o Mary Ann Victoria Faustino. Yan o ang dalawang taong yan ang nasa likod. Kaya po ako na-i-bail. Wala pong kinalaman ang mga tao ni Pangulong Duterte para palayain ako. Hindi po sila ang nag-bail sa akin dito. Para po sa kalinawan po ng lahat yan. Sila po ang nagtsaga. Yung dalawang taong ito, sila Attorney Aboy Paraiso, sila Inay Mary Ann. At totally, nakita nyo naman po nung pagkalabas ko po ng SMART, ng PNP Custodial doon sa may Manila City Hall. Ang nagsundo pa po sa akin ay dalawang vlogger din po. Isang vlogger, isang rapper. Sila po ang mga nasa likod. Kaya po ako napalaya rito yan. Sila Jorik Pasimuno. Sila pa po ang sumundo sa akin ng mga time na yan. At mayat maya nandoon po ang mga grupong yan. Sila Jorik Pasimuno, sila Esi, Sigaw Lehitimo, sila Rocky. Sila po ang mga nasa likod. Kaya naiparating nila na kung saan ako nakadetain, kaya nakapag-bail po kagad ng piyansa yung dalawang tao na pakang nag-ambag yung dalawa. Bali ang naging bail po 30,000. 30,000 yung bail. Ngayon, ang nag-ambag-ambag po dyan, si Attorney Aboy Paraiso, si Inay Mary Ann. Sila po ang nasa likod. Kasi baka ang iisipin ng iba, baka pinalabas siya ng grupo ni Duterte. Siyempre, hindi pa babayaan. Hindi po ako lumapit sa grupo nila. Kahit sa kanilang mga tauhan ni PRD, never ako lumapit doon sa kasong ito. Hindi po. Ayan po, ang tumulong sa akin. Sila Mary Ann Faustino at sila Attorney Aboy Paraiso po ang tumulong sa akin. Baka sabihin na naman ng mga kalaban, ay, itong nagpatulong yan, mga tao ni ganito, ganito. Wala po, kahit pamilya ko, hindi ko po sila kinuntak para sa pagkakakulong ko. Hindi po ako lumapit sa kanila na tulungan ako. Hindi ako lumapit sa pamilya ko kahit na kila Senator Bongo o kila Pangulong Duterte o kila kanino man. Wala akong nilapitan kahit kay Senator Bato. Dahil ang problema ko ito, kaso ko ito, dapat harapin. At ngayon, siseryosuhin ko ng harapin ang kaso ito dahil meron naman subtuin ng darating na talagang total, meron na akong bail. Harapin ko na ito. Kaya kung sa akala po nung iba, porque nahuli po ako nung isang araw, ay panghihinaan akong mag-live sa mga susunod na araw, nagkakamali po kayo. Doon sa nakita kong ito po, dalawang klase ang nakuha kong aral dito habang nasa loob ako. Una, kita mo kung sinong kaibigan. Pangalawa, nakukita ko, maraming nasaya na mangilan-ngilang grupo, pero fake news naman ang pinalabas. Kasi ang sinasabi, si Isko Moreno daw. Ewan ko, kung nagpapatawa kayo na wala sa lugar. Isipin nyo na lang, binalita na nga ng Rappler, di ba? 2018 pa ang kaso. 2018 pa. Ngayon, kung babalikan nyo, kung 2018 pa yan, mayor na ba si Isko nun? Nagkataon ang complainant taga City of Manila. At nagkataon naman po, yung province niya, Cabanatuan. Okay? Kaya, doon po siya nag-file sa probinsya niya.
Kaya lumapit po sila sa tanggapan ng PNP ng Manila para trabahuin nga ho ako. Yun ho ang nangyari nun. Pero wala pong kinalaman dito si Yorme Isko Moreno. At doon naman pala sa mga nagpiesta, pinatatawa niyo ako, promise. Pinatatawa niyo ako na hindi ko alam kung pinapahalata ninyo yung pagiging tanga, pagiging boba, engot, estupido, tanga. Hindi ko alam kung saan nyo kinuha yung katangahan ninyo. Una-una sinasabi ninyo, hindi na daw ako makakalabas. Ano ba yung kaso? Di ba may bilyan? May bilyan eh. Ngayon, pag may bilyan, karapatan mo na makalabas. Basta't ikay makapagpiyansa. Di ba? Makapagpiyansa ka. Yun lang. Kaya, tigilan nyo. Ang kasalanan ko lang naman dito, isa lang eh. Isa akong supporter ng administrasyon. Di ba? Kaya doon kayo nang gagalaiti sa galit. Yung mga anti-DDS. Doon nang gagalaiti yung mga puki ng inang tanga, yung mga ulol, at pinagtestahan niya ako. Putang ina, alam nyo ba mula pag uwi ko kahapon dito sa Baguio, siguro lumakad ako kanina sa Session Road, palengke, putang ina, mayat-mayat, ipapicture. Sabi ko, putang ina, kamukha ko lang ho yan. Hindi, ikaw yan. Sabi ko, anak ng putya. Kaya tigilan natin yung kagaguhan. Ngayon, alam ko si Kuan. Tigilan niyo yung Kuan. Yes, blooming ka. Blooming ka sa mag-shot. Ayoko naman, Mike, yung kita mo nga nakangiti. Di ba? Smile pa lang, nakangiti na ako. Kaya po ako nakangiti doon sa mag-shot kasi nga nang aasar pa rin. Di ba? Pero alam niyo kung magpapakulong mo kayo sa smart. Oo, ang gagwapo, promise. Oo, ang gagwapo ng mga pulis doon. Maniwalat kayo sa hindi. Ang gagwapo. Meron din, ito wag naman sana magagalit yung mga nandito sa PNP doon sa mga pulis ng smart sir wag kayong magagalit Meron din dyan mga matatanda na mga pulis. Pero mga gwapo pa rin. Matatanda na nga lang. Pero iba pa rin yung mga bata-bata. Nako, alam nyo yung kulungan, CR, magkatabi lang. Papasok yung pulis. Lalo na yung mukhang Chinese doon. Ay, Diyos ko, pumiyo na mukhang Chinese yun na maputi. Ay, nako, talagang pit na pit kung magbihis. Talagang lalaking lalaki. Mababakla ka talaga. Sabi ko, putres. Kaya, alam nyo kung anong pinain sa akin ng mga kapulisan? Nung nahuli ako rito, nagbigay pa po sila ng 2 sakong bigas. 2 sakong bigas. 2 sakong bigas, nagbigay ho sa akin. Pagkabigay, totally ang humarap, hindi ako tao ko. Tapos, may ibibigay doon na cheque. Mga gwapong pulis to. Donation daw sa akin. Ganun. Donation. Tapos, ang natawa na ako, anong cheque? Tinanong ko yung tao ko, anong klaseng envelope? Pinaglagyan ng cheque. Ganyan daw. Gago, hindi yan cheque. Wara to baris yan. Nung sinabing gano'n na ang istura nung lumabas na tayo. Nung lumabas na tayo, biglang nagsulputan na yung mga kapulisan doon. Yan yung nangyari noon. Pero, pinusasan tayo, halos maayos ang ginawa sa akin na pagtrato nila Colonel Ibay. Ibay. Maayos ho. Uulitin ko wala pong kinalaman si Mayor Isko Moreno dito sa isyong ito. Nagkataon lang na isa siya sa mga na-vlog natin. Isa rin si Mayor Isko sa na-vlog natin at napagsalitaan natin ng mga hindi magagandang pananalita at now, tinutulak ng mga animal ay si Isko daw ang nasa likod ng pagkaka-aresto sa akin. Isang malaking fake news po yan. Okay? May mga nag-text din sa akin, mga politisyan. Hindi ko na po nireplyan yung mga nag-text sa akin na kung si Isko nga ba ang nagpahuli, hindi ko na po nireplyan ng mga yun. Kasi sabi ko naman, sasagutin ko naman to sa isang live Oo. Sasagutin ko naman. May tumatawag naman. Hello po. Hello. Hello, Agustinio. Opo.
Si ano to, si Banat Coach ito, si Edwin yung taga Malacanang. Ay, kuya, naka-live ako. Naka-live ako. Yun, vlogger. Yun ang sabi nga, wala hong kinalaman ang mga yan. Ulitin ko po, wag nyo pong ibubuli yung mga polis po doon. Hindi po ako takot dyan sa grupo nila, Colonel Ibay. Hindi ako takot dyan. Hindi ko po sila pinagtatanggol, hindi ko po sila dinedepensan. Totally, nung nag-usap nga kami ni Banat Bay, kung si Colonel, si Yorme Bang nasa likod ng pagkakahuli, sinabi ko naman kay Banat Bay, hindi siya. Legit yung pagkakahuli. Legit ho yun. Talagang may warrant at may complainant. Pumunta pa po rito yung complainant sa Baguio. Hanggang dyan sa Maynila. Nagharap-harap pa po kami. Kaya, wag nyo pong ibuli po yun. Siyempre, sabi ko nga ho kanina, pag once, hindi pinagbigyan ng PNP Manila yung complainant, pwede naman silang ireklamo ng complainant. Yun ang lalabas doon. Kasi may ireklamo sila, dahil may warrant naman, isi-serve na lang nila yun. Yun po ang nangyari. At ulitin ko po, maayos po ang naging pagtrato sa akin doon, sa loob ng kulungan, pinapakain po nila ako sa oras, halos parang bibidamulag na nga ako doon nung nandun ako sa loob Kaya ako po yung nagpapasalamat. Kasi kahit pa paano, nakapagpahinga pa rin po ako Naging, nakapagmuni-muni tayo ron. Di ba? Juarez. Di ba? Nakapagpahinga pa tayo. Ulitin ko po, maraming salamat dun sa mga nagdasal. Kasi may marami po nag-message sa akin na nagdadasal daw sila. Mayroon pang nagme-message sa Twitter na hashtag na release under sa name ko. Maraming salamat po sa inyo doon. Kayo pong dahilan kaya po tayo nakalaya dahil dininig po yung inyong dasal. At yung nangyari po sa akin na pagkakahuli at ngayon pa na malaya na tayo ay hindi po yan nangangahulugan na tayo ay mananahimik, na tayo ay matatapos na sa ating pagbablang. At ang aking pagsuporta sa administrasyon na to na kahit hindi ako tinulungan nung ako'y nakulong, ay hindi po mababago ang aking pagsuporta. Alam mo, natatawa ako dito sa tunggunggong na to. Dondon, Bugable. Alam mo, makinig ka, kupal. Ano yung katakot ko kay Isko? Sabayin ko pa kayong katusan ano yung katakot ko kay Isko? Gumagawa ka lang ng eksena para murahin yung mama. Bugok ka rin, alas, wala nang ginawa ka sa akin yung mama doon. Gusto mo, mumurahin ko. Gago ka pala Gumagawa ka na ng kwento Hoy, tanggalin mo nga to. Tanggalin, ang init na sa katawan. Tanggalin mo to. Ang init na. Tanggalin mo to. Ang init. Ang init. Tanggalin mo. Ang init. Meron ba? Ang init nung salumpas. Bisit. May salumpas kasi ako rito. Ang init. Ilan nilagay mo? Ilan? 6. Umiinit. Yes, hindi tayo titigil. Hindi po nila ako mapapatigil. Ang sabi ko nga po, kaligayahan ko ang mambisit, kaligayahan ko ang mangupal sa mga kupal at kupal. Baka mamaya po magla-live po uli ako. Ito po ang aking official statement tungkol po sa isyong ito. Para matuldukan na po natin, tapusin na po natin tong isyong ito. Total, nasa korte na po yan. Kaya po ako nag-live ngayon para linawin ko po na walang kinalaman si Yorme or Isko Moreno rito. Ako po, kahit naman nagkasabi ako na walang kinalaman si Isko Moreno, hindi po ako natatakot sa kanya. Hindi niya po ako pinuntahan para takutin or pagalitan. Wala pong ganun na nangyari. Wala po kaming pagkakataon na magkita ng harapan, na magkumprontahan. Yes, tama ka. Matigas. You're a superhero.